super kontra, umpisa pa lang, lahat na kinontra mula sa paglalagay ng mga ano ba yun, yung mga sites, EDCA sites, mula dyan, umpisa yun ng presidency niya na ayaw ni Amy Ba't ilalagay yan dun sa Ilocos? Ba't ilalagay yan sa Palawan? Ba't ilalagay yan sa... So ako, alam ko sa tono niya, hindi ko naman siya tinatanong na gusto mo matapos na tong presidency ni Bongbong. Ang corny naman nun. Pero sa pagsasalita niya, Diyos ko, ano na namang kabalbalan ito, Panginoon. Mga ganyan, pag may narinig na naman siya na, ang huli kong reaksyon niya natawa ako nung sinabi ni Bongbong na ano ba namang nangyayari sa gobyerno natin? Bakit tayo nagkaganito? Ang reaksyon talaga ni Amy, oh my God! Is he really saying these things? Oh my God, Marcos ba talaga yan? Ba't ganyan? Parang hindi siya yan. May ganun-ganun. Imagine, anak ni Ferdinand Edralin Marcos, sasabihin, hindi ko alam ba't nagkaganito ang nangyayari. Tapos may tiri-tiri-eyed pa. Alam mo, feeling ko si Daryl lang nag-direct mo. Oh my God. Very weak. Yun lang. Feeling ko, that's the perfect quality. Those are the perfect qualities for a person to be manipulated. That's why he was chosen. That's what I know. That's my opinion. So, sa tingin ko, yun ang naging standards, no? Yun ang naging ano niya, bentahe niya para maging ganun. So, guys, itong sinabi kong mabait, itong sinabi ko mabait si D, hindi ko sinasabing mabait siya para tanggapin nyo. Hindi ko rin tanggap. Sinasabi ko lang na mabait, kaya yan magsisimula yung pangongontrol. Kaya wala ring diferensya. Yun ang point ko. Hindi ko naman sinabing mabait yan, pinagtatanggol ko. Hindi. Sinabi ko mabait, kaya magagamit. Yun yung point ko. Heidi. Bakit hindi niyo pa rin ayun na si Daryl. Daryl, wala ka bang abuloy? 2 beses na ako namatay. Oo nga daig mo pa si Jesucristo. Hiyang-hiya si Jesus Falsis sa kaganapan sa buhay mo. Ay, mas nahihiya ako sa kanya. Kaloka. Kasi legend siya Kasi meron siyang Supreme Court decision na alam mo, okay akong i-demanda niya ako. Basta pag nakita kami, makakatikim yan sa akin. Oy, mag-abuloy ka, Daryl Yap. 2 beses na ako namamatay. Paano? Ano para sa kape abuloy? Kape at pandesal sa Oo, abuluyan mo ako. Ayan, nandiyan ang aking GCash, Daryl Yap. Di ba talagang namabraso ako, no? Kailangan mo ako abuluyan. Sige, dahil kaya abuluyan kasi panay noodles yung kinakain yan. Oo. Kailangan mo akong abuluyan dahil 2 beses na ako namamatay, no? Kailangan mong respeto naman sa patay. Nasa GCash? Kaya nandiyan mo, nasa... Yung Sasper? Yeah, Sasper. Maraming salamat po para sa abuloy sa patay. Ano na, Daniel? Anong masasabi mo kay Heidi Mendoza? Bukod sa pangit na siya, napakapangit ng ginawa nila kay Chief Justice. Alam mo ako from what I recall, si Amy, sinasabi niya sa akin, galit na galit si Bongbong dyan. Kay Heidi Mendoza. Kasi siya yung kasi parang 3 lang silang nagtanggol kay CJ Corona. Hindi ako sure. Joker, Miriam, and Bongbong. Yun. Tapos, si Bongbong yung nagsabi, nung sharp pa yung utak niya, no? Siya yung nagsabi na, hindi kailangang sabihin ni Heidi yung mga yon, parang gusto niya lang iparating sa mga Pilipino yung laki ng amount. Alam mo kung paano ginawa ng Congress na gusto nilang kabugin yung hearing sa Senate. So nagpakita sila ng maraming pera sa table. Alam mo yung ganon, yung mga ganong optics lang. So hindi ko naiintindihan yung pinaglalaban ni Heidi at saka ng mga supporters niya at saka yung mga kunwaring bumoto sa kanya nung last election na kunyari nalagpasan niya yung ibang mga senatoriable na kilala ng tao na siya tong common noun akala mo totoo yung mga boto niya.
Tigilan nga ako tigilan ako ni Heidi. Kamukha niya si Meryl Streep sa Into the Woods nung mangkukulam si Meryl Streep. Nakuha mo? So, 0928-895-632. 4. nako, ayan na ang abuloy sa patay. So, naloka naman ako, Daryl. So, sinabi mo, nakamukha niya si Meryl Streep. Mag-ano sana ako Magagalit aapila ka. sa ako. Buti na lang sinabi mo ang tamang pelikula. Buti na lang sinabi mo ang tamang pelikula. Yeah. Tapos sabi ko, kasi association ko kay Meryl Streep, si Miranda Priestley. Yeah. So, Iba tayo. Sent na. Maraming salamat sa abuloy sa patay. Hindi na kita mumultuhin, Daryl. Ligtas ka na sa pagmumulto ni Sasper. Uy, may ikukwento ko sa inyo, kaya ako Kwento na. Masishare ko ba to sa wall ko? Diyos ko, alam niyo ba ginagawa? Hindi ko na ikukwento. Baka mamaya magkaroon pa ako ng grounds para lusubin. Nagtutong-it kasi kami dito gabi-gabi. So, anyways, may ikukwento ko. Alam niyo, hindi ko kasi, may sasabihin ako sa inyo. Honest to. Alam naman nating lahat na gawa-gawa lang yung pag-resign ni Martin o yung laro-laro lang yung pag-step down na yan. Of course, he will still control everybody in the house. Kaso hindi ko ma-bash itong si Congressman D. Kasi ganito yan. He's a very nice person. Okay? Mabait siya. Mabait siya. I've met him several times, mabait siya. Gwapo yung mga anak niya, i-search mo. Oo. Actually, barkada yung mga anak niya, yung mga barkada ko. Oh, 'di ba? Ano pangalan? Anong pangalan? Ng mga anak? Hindi, type mo na lang Boji D family picture, lalabas na sa Google. Boji D? How do you spell Boji? So ano ba Boji? May D ba o wala? B-O-J-I-A. Meron. B-O-D-J-I-E. D. Anyways, eto yung sasabihin ko sa inyo. Aside from mabait yan, which is hindi natin kailangan talaga. Hindi natin kailangan ng mabait doon kasi kaya yan pinili dahil itutulak-tulak lang siya. Mabrasunin din yan, di ba? Yun Masunurin siya kasi mabait siya eh. Tsaka alam mo, I don't know kung anong repercussion nitong sasabihin ko, pero kasi ganito yan. Yung asawa ni Congressman D, parang before nagkahiwalay sila eh. This is from, eto hindi ko sure to guys hindi ko sure. Ano lang ako sa Isabela because I always go there for film workshops. I always give talks there when it comes to script writing, directing. So ngayon, kaya ko alam na gwapo yung mga anak niya. No? Kasi maganda yung asawa niya. Pero yung asawa niya parang tulog na kasi si Attorney Fortune eh. Hindi ko alam kung libelous ba itong sasabihin ko. Basta na parang I'm not sure. Okay? I'm not sure. Pero parang iniwan sandali nung asawa niya siya. Tapos alam ko nagmakaawa siyang balikan siya. So ako, alam ko sa sarili ko na mahina rin to. Nagigets nyo? Kasi biktima rin siya ng pag-ibig. Kasi syempre nakiusap sa asawang balikan eh. Biktima ng pag-ibig yan. Tsaka ang alam ko, ang naging third party, parang girl din. Yun ang, hindi ako sure ha. Oo. Basta parang ganun. Naging usap-usapan yan sa Region 2 nung nandoon ako eh. Alam ko around during di umano say allegedly. Yeah, okay. So allegedly, yan ganyan. Yan yung naaalala ko noon, pero I've met the person like twice, thrice. I've also seen the sons. The sons are super quality. Kung yun ang mag-speaker, baka tumakbo ako next election. Pero ang gusto ko lang sabihin, I cannot bash the person because the person is soft and very weak.
Yun Mm. lang. Feeling ko, that's the perfect quality. Those are the perfect qualities for a person to be manipulated. That's why he was chosen. That's what I know. That's my opinion. So, sa tingin ko, yun ang naging standards, no? Yun ang naging ano niya, Mm. bentahe niya para maging ganun. So ako, yun yung alam ko. So Mm. hindi ko mabash kasi I've been reading messages about, you know, mga DDS na nag-aano sa akin direct, ganyan. Sabi ko, as much as I want to, hindi ko naman pwedeng lokohin yung sarili ko. Alam ko kasing mabait. Yun yung tingin ko. Alam kong mabait. No, yung Mm. personal life niya, none of our business yun. Pero, yun yung dahilan kung ba't ko sinasabing hindi papalag to if ever may mga tarantado sa paligid. Which is, sa Congress naman may pinakatarantado sa buong, sabi nga ni PRRD yan, di ba? Nasa Mm. Congress lahat. So, sa palagay ko, kaya rin siya nang doon because he can easily be, be, he can bend anytime. He can bend anytime. Feeling mo parang ano siya, yung pushover, ganon. Mabait Yeah. eh. Yeah. Mabait 100%. eh. 100%. pushover Very siya. soft-spoken. Very, alam mo yon, he's a very nice person. Nalulungkot nga ako eh. Naaawa ako. Alam ko Na kasi napunta siya sa hindi sitwasyon na mag-work yan. eh. Oo, akala Oo. nila sobrang out of touch talaga nila. Alam mo yung akala nila tanga pa yung mga tao. Na doon ko sila hindi maintindihan na hindi yung mga nag-a-advise siguro sa kanila, mga luma ng strategist, hindi na nakakasabay sa ngayon kasi alam mo yon. How is Amy taking all of these? Do you have any insight? Is she Yeah. celebrating? Is she like something? Ako gusto niya na talagang matapos tong presidency ng kapatid niya. ASAP. Talaga. Yeah. So, kung meron pang sabi nga niya hindi ko gustong matapos to para makita yung kapatid kong nakikipag-ayos sa akin at magsalita ako ng sabi ko sa'yo, 'di ba? Tama ako, 'di ba? Ganon. Hindi daw 'yon kasi habang nagdadaan ng mga bawat araw, lalong nababawasan yung katiting na lang na buti ng nakikita ng tao sa kanila. So, para hindi na tuluyan pang masunog ang lahat. Parang gano'n ang niya eh. Hindi ko... Or salvage whatever. Exactly. I-salvage lang whatever is remaining. Joey knows. Well, Joey knows. Alam mo naman, Joey, na 2020, nung mga katarantaduhan pa lang na PI, yung mga akap na yan, yung mga puro ayuda, nasusuka na siya. Nasusuka na siya. Hindi yun ang pinangarap niya. No. Ang At bago saka yung naman itong sinabi kong mabait. Niya, Itong sinabi ko mabait si D, hindi ko sinasabing mabait siya para tanggapin nyo. Hindi ko rin tanggap. Sinasabi ko lang na mabait, kaya yan magsisimula yung pangongontrol. Kaya wala ring diferensya. Yun ang point ko. Hindi ko naman sinabing mabait yan, pinagtatanggol ko. Hindi. Sinabi ko mabait, kaya magagamit. Yun yung point ko. Yun. Saan yung sinasabi mo? Ayun na nga ang sinasabi ko, na yung ayuda sa kayang akap-akap na yan, in fairness kay Amy, isa siya sa mga unang pumalad dyan. Yeah. In fairness sa iyo, Manang, no? Pero, nakakalungkot, no, na gusto na ni Amy matapos yung termino ng kapatid niya. Oo. Alam mo yun? Akala ko parang iwiwing niya na matapos yung term ng kapatid niya. Ay, no. Ay, sa ating tatlo, sa tingin nyo matatapos niya? I want this presidency to end. So parang, ang iniisip ko bilang kapatid, hindi ba baka parang, alam mo yun, yung kung meron siyang effort na gagawin, baka yung effort towards keeping his brother to stay. At least, What's the use? Hindi siya pinapakinggan.
Hindi siya Mm. pinapapunta sa mga ano, hindi siya pinapapunta sa mga sa mga gathering every Mm. Sunday. Simula nung umupo yung mga yan, every Sunday wala naman siya eh. Hindi siya pinakikinggan. Imagine, lahat ng tao niya, lahat ng KB niya, Oo. na tinrain niya simula 70s hanggang ngayon, lahat na kay Bongbong na, lahat iniwan na siya. No, because they Mm. see power doon kay Bongbong. Pero Oo. siya hindi siya pinakikinggan. Lahat ng 'di ba nga, from the very beginning of this presidency, they're always saying na si Amy super kontra, umpisa pa lang, lahat na Oo. kinontra mula sa paglalagay ng mga ano ba yun, yung mga sites, EDCA sites, mula dyan. Oo. Umpisa yan ng presidency niya eh, na ayaw ni Amy eh. Ba't ilalagay yan dun sa Ilocos? Ba't ilalagay yan sa Palawan? Ba't ilalagay yan sa... Oo. So, ako, alam ko sa tono niya, hindi ko naman siya tinatanong na gusto mo matapos na tong presidency ni Bongbong. Ang corny naman nun. Pero sa pagsasalita niya, Diyos ko, ano na namang kabalbalan ito, Panginoon. Mga ganyan, pag may narinig na naman siya na, ang huli kong reaksyon niya na natawa ako nung sinabi ni Bongbong na ano ba namang nangyayari sa gobyerno natin? Bakit tayo nagkaganito? Ang reaksyon talaga ni Amy, oh my God! Is he really saying these things? Oh my God, Marcos ba talaga yan? Ba't ganyan? Parang hindi siya yan. May ganun-ganun. Imagine, anak ni Ferdinand Edralin Marcos, sasabihin, Oo, hindi sasabihin, ko alam ano ba't nangyayari sa nagkakaganito gobyerno? ang nangyayari. Ano Tapos, ba? tapos may tiri-tiri, ay ba? Alam mo, feeling ko si Daryl lang nag-direct mo. Oh my God, no. My God, no. Pero feeling ko kakamping director ang nag-direct no. Yeah, Mm. most likely. Kasi pilit, Oo. halatang peke, hindi umabot ng million views. So, kakamping talaga. Pasok na pasok sa standard nila. Oo. Hindi umabot ng million views. Hindi. So, mas blockbuster pala talaga sa kanila si Juliana. Oo naman. Mm. Yung pag-iyak ni Bongbong walang 1 million. Nasa 864 the last time I saw it. Dapat, Oo. alam mo, kung relevant kang Pilipino, dapat walang 24 hours, 1M ka. Oo. Oh, I'm in this industry. Nandito ako sa landscape na to. Nandito ako sa blueprint na to. Ako, pwede nyo akong sabihing mayabang, pero may pagmamayabang naman ako. Ang lahat ng upload ko, hindi pwedeng tumagal ng 24 hours na hindi 1 million. Merong 1 million sa exactly 24th hour niya, but still, 1 million yon. Ibig sabihin, people are viewing this. You cannot fake views naman especially in Facebook. You cannot. Huh? May question, Direk. Yeah. Ano po kind of relationship meron si FL at Sen Amy? They have no relationship. Away. Yeah. Di ba nagalit sila sa akin kasi umpisa pa lang sinabi ko na sa tao na hindi sila okay? Oo. Pinost ko yan 2020. Di ba kinuwento ko na yan? Oo. When we were deciding, I called Mark Lopez. Si Kuya Mark, DDS. So tinawagan ko, sabi ko, may lumapit na sa akin dalawa from Lenny. May lumapit din sa akin from Isko, sabi ko. Pero I wanna talk to Amy Marcos first, so I'm going to the HQ of Bongbong. So pagpunta ko dun sa HQ, bawal pala sabihin yung pangalan ni Amy. Kaya hindi na ako minit. Ang nag-meet na lang sa akin is may kababayan na si Franz. Tapos si kapatid ni First Lady Lisa. Yun na yung nag-meet sa akin. Hindi ko na na-meet kasi parang umpisa pa lang Amy na ako ng Amy. Si Amy kasi ang kilala ko kasi films. Oo. Kaibigan ni Boss Vic. So si Amy nabanggit ko. So doon pa lang alam ko na 2021 hindi sila okay. 2021. So alam kong hindi Before okay election. kasi banned si Amy sa HQ eh. So tapos nung finally, nung pumunta doon, ang ginawa ko... Are you serious? Ban siya? Yeah. Oo, ano ba?
Ano ba, nakita nyo ba siya doon? Kayo nakapasok na rin kayo doon? Na, di ba? Never. Mm. Never. Kasi si Senator din, ang mali din ni Senator ganito. Kay alam mo naman kaibigan ko si Senator at alam niya tong nararamdaman ko. Ang mali din kay Senator kasi minsan, ayaw niya na hindi pasok sa standards niya lahat. Well, matanda naman na yung kapatid niya. Hindi siya nagtitiwala sa mga umaaligid din kay Bongbong. Which is, ako, ganito yan. Hindi kaya din kayo lumayo ng ganyan kasi lahat na lang ng tao niya sinasabihan mo ng bobo. Kasi nung spokesperson ni Bongbong si Vic Rodriguez, si Senator Amy, bobo talaga, ano ba yan? Ba't ganyan mag-English? Ba't yung letter niyan hindi na formal? Tatanga-tanga talaga, ganun magsalita. So sabi ko, Sen, wait lang, sabi ko. Kasi yung kapatid ni Vic Rod, yun yung parang kanang kamay naman ni Mike Defensor during that time. I was campaigning for Mike Defensor in QC. So alam ko namang mabait yung mga Rodriguez. So medyo inaabogado ko kay Senator Amy. So si Senator Amy, ganyan, bla bla bla. Nako, bla 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 bla, ganyan. So ngayon, ang nangyari, si Senator Amy, wala siyang tiwala sa lahat na nakapaligid kay Bongbong. So sinisisi ko siya doon. Sabi ko, bigyan mo naman, you give your brother a break, chuchu-chuchu. Just go only to find out na tama siya sa lahat ng inano niya, 'di ba? I mean, Lagdameo, Martin, lahat. So sabi ni Amy, wrong talaga, wrong. Sabi niya nga, sinisisi niya yung sarili niya. Bakit nagkaroon pa sila ng gap kung kailan magpe-presidente yung kapatid niya. So, alam mo yun, hindi niya naiayos, kumbaga. So, wala akong pretension. From the very beginning, alam ko, sinabi rin sa akin ni Thinking Pinoy way back, na ayaw sa akin ni Lisa. Kasi I'm attacking the yellows. Yun yung sabi niya sa akin. Hindi sila combative, 'di ba? 'Di ba? So sinabi niya na yun sa akin. Sabi niya, alam mo, pinipilit ko siyang manood ng Lenlen, ayaw niya. Tapos nung mga latter part na, sabi niya, nanood siya ng Lenlen, natawa naman siya. So alam kong hindi nila ako gusto. Well, isang malaking karangalan yun. Na hindi ka gusto. Oo, it means, 'di ba? Correct. Oo. At hindi na rin nagkaroon ng space. Ayun. You think meron pang value? Amy should call for the resignation of BBM publicly. Tingin mo darating tayo sa ganyang punto? Sana. Possible. Pero kasi kahit gawin niya yon, she'll be speaking out of love pa din eh. Oo. Nagigets mo? So, palagay ko, parang hindi na masyado mahalaga. Pag tumayo si Amy doon, umiyak siya at nagsabi siya yung kapatid niya, ading ko, mag-resign ka na. Yung pagpaparesign niya sa kapatid niya, it's not because galit siya. It's really more of... Yeah. Hindi na natin maaalis yun. Alam mo, hindi naman tayo pwedeng pumili ng ng kapatid at saka ng magulang, 'di ba? So, yun lang yung sa tingin ko. But ako gusto ko dumating sa puntong yun. Para ako, meron din ako sa sarili ko na kahit natulungan ko tong administrasyon na to na manalo, pag nagawa ni Amy yun, parang meron akong additional peace of mind na at the end of the day, alam mo yun, naitama pa rin kahit papaano. I'm just so disappointed. Alam mo naman yung feeling ko dyan eh, 'di ba? Hindi ako maka-get over na I help these people. Direct, 'di ba friend mo rin si Kong Miao? Oo, si Kiko, oo. Ano masasabi mo kay Kong Miao? Si Raulo, alam mo friend ko yan kasi fan ng Lenlen series yan. Binibili niya nga yung Lenlen puppet nun eh. Siya pala yung bumibili. Oo, kaso lang naunahan na nabili na. The right amount of crazy. I always tell him na lagi lang naman akong sinasabi ko yun. Although 'di ba nagpe-play ako na desirable siya and all, mga ganyan-ganyan. Pero alam nyo, ano talaga yan,
disruptive talaga yan, which is, you know, Mm. all my Actually, friends are. ano siya, no? Very, siya talaga yung wild card ng eksenang ito. Kasi wala talaga siyang pakialam. Hindi lang sa walang pakialam. Nobody saw this coming. Yeah. Oo. Na Which parang, is genuine. na tayong parang, saan na nagaling? Alam mo yun, na, Correct. Mhm. naghahanap tayo ng mga politikong magko-call out inside, na sa bata pa eh. Yun ang nakakagulat. Kasi bata pa, if you are a young congressman, hindi ka maglalakas ng loob ng ganyan. Dahil Yeah, alam you mo, want to crawl up. exactly, 'di ba? Tapos siya talaga, wala akong pakialam, I don't give a fuck. Talagang, ang unang-una mo kinalaban, speaker. Tapos bago kang congressman. Tapos, well, in fairness naman, Alam no, mo, mas Tas, siguro ang loob niya kasi wala talagang lalaban sa mga Barsagas sa Dasmariñas, in fairness. alam mo ako, ganito tingin ko. Kung ikaw kaya mong kalabanin ng nanay at tatay mo sa entablado habang nangangampanya kayo, feeling ko wala kang kakatakutan talaga. Oo. Alam mo nung nangangampanya yung parents niyan, makaleni yung parents. Tapos kinukuha niya yung mic. Kinukuha niya, siraulo talaga yan eh. Siraulo talaga. So, sabi niya, puro kayo Lenny dito. Parinig naman ako ng mga BBM dito. May mga ganun-ganun siya. Siraulo talaga. So, Totoo. alam mo, ang take ko din dyan, Sas, hindi kasi nakikita ng hindi nakikita nila Puno. Ito si Puno, 2 beses ko na to naringgan na parang tinuturing niyang baliw yung isang tao. First, nung sinabi niya kay Miriam Defensor na baliw si Miriam Defensor. Well, not exactly baliw, pero ganun yung gusto niyang parabasin. Parang ganito rin kay Kiko. Kay Kong Kiko. Ngayon, sa palagay ko hindi niya talaga gusto maging speaker. Pero kasi hindi ma-hype up yung pagpapalit ng speaker kung hindi niya gugustuhin eh. Dapat maging item siya eh. Matalino talaga siya. Matalino siya, galing at saka matapang. That's why very on our side. Very on our side. Kasi kung kakamping ito, peke ito lahat. Peking pagmamatapang, peking kaya feel ng kakampings agad na hindi nila to kakampi eh. Kasi Masyado authentic. Siniraan Kasi ka masyado agad. authentic. Oo, 'di ba? Which is Siniraan actually a ka good agad. sign for me. It is a good sign for me na parang, ay, hindi to co-opted ni. Kasi di ba parang, ako nung una, di ba nagtatanong pa ako sa'yo direct na, Oo, sabi mo, legit ba to si Kiko? Hindi ba to Hindi ba to set up? Baka mamaya, pinapaniwala lang tayo na, tapos biglang charan, di ba? Sabi ko, Ganon. Hindi, apply ko tayo. ang maganda, kasi, kita mo yung mga kakamping, yung mga gusto nila, play safe. Kita mo si ang ating gwapong mayor ng Pasig City. Correct. Huh? Wala kang kinakalaban. Ang kinakalaban mo yung contractor, pero my God. Ayaw pang pagsalitain. Ang ano ko talaga is, in this story, it's not the contractor that is the biggest fish in the ocean. So, pag contractor lang ang kakalabanin mo, wala. Ano ka lang? Parang, doon ka na sa bottom of the barrel. Kasi yung contractor, silang huling-huling sa kanila, silang huling-huling hahawak ng pera sa circulation na to. At saka, ano namang kapag, eto nga lang yan eh, napaka-basic. Etong mga diskaya, ano lang talaga tong mga to? May term dyan eh. Sweetik lang talaga tong mga to. Hustler lang talaga. That's the right term. Hustlers lang talaga sila. Wala silang backer. Kasi tumakbo eh. Exactly, correct. Diba tumakbo? Alam mo, kung may utak lang ang tao, alam nyo guys, kung marami na kayong pera at marami na kayong kung may security kayo at kung kumikita talaga kayo ng bilyon-bilyon na hindi kayo umaaray, girls, hindi na kayo tatakbo sa eleksyon. Eto, kaya tumakbo tong mga to kasi gusto nila ng power para hindi na sila nagagamit. Ganun ang tingin ko eh, para hindi na sila nakikipaghatian.
Exactly, Oh. exactamente, So yes. ngayon, kaya tumakbo yan. Kasi hindi yan tatakbo kung masaya yan sa nakukuha nila. Ibig Hindi, sabihin, mas nakikita niya malaki yung siguro yung, kawawa. oo, nakikita niya siguro yung parang yung laki ng, kasi maliit lang yung share nila eh, di ba? Oo, parang ganito. Parang Parang ang sa nangyayari, ledger. 38% eh, yung naiiwan sa kanila. Parang sa 38%, ledger. Tinignan nila yung mm-mm. sa ledger. Pukin ng ina. Kung akong nasa posisyon pala, etong buong to nasa atin. Parang ganun. I'm not Oh, saying na yun yung iniisip oo. nila. I don't know them. But But I wanna that's be what friends with them. oo. But So, that is the normal, ano, 'di ba? Normal reaction ng taong negosyante, 'di ba? exactly. So Mm. kung eto, malalaking isda talaga to, hindi na to tatakbo. Happy na Mm. yun sa ganun. So yun ang dapat yung isipin. Ako, I've been handling politicians and businessmen for PR and image. Makikita mo kung ano yung goal nila talaga. Ngayon, Oo. kung meron na pala siyang 40 plus na kotse, kung meron pala siyang ganyan, bakit gusto niya mag-mayor? Gusto niya mag-mayor kasi ayaw niya nang May makaltasan siya. kahati. Yun yun. So, ibig sabihin, ginagamit sila ng bongga. Alam niyo, yun lang yun Oo. eh. Yun lang yun. Mm. Hmm. Correct, So, correct. tsaka bakit naman sila magtuturo ng hindi nila binigyan ng pera? Nasa end na sila ng bangin. Mm. Diba? Pag-isipan mo Exactly. mabuti, diba? Exactly. Na parang hindi ano nga siya eh. It goes with pero yung gwapong-gwapo naman nating mayor. Ang bungad talaga niya, huwag kayo maniniwala diyan, sinungaling 'yan. Alam nyo, Ah. papangunahan ko na kayo Okay, sa so ano totoo lang. ngayon totoo? Ano Hindi ako ngayon totoo? makaka-react kasi kay Vico eh. Hindi ako makaka-react kay Vico. Sorry. Hindi talaga ako makaka-react. So kayo nang bahala dyan. Pero Mm. kung ako talaga, tignan yung mabuti, no, na yun lang yun, human nature. Nakikita nilang ang laki ng tumatagas at nawawala sa kanila. At lagi silang binubuli na, ay nako, di ko aprobahan yan kung di mo ako bibigyan ng ganito. Lagi na sila sigurong sawa na sila. So they wanna be a politician. So that the projects they'll handle solely. Mm. That's So, precisely it. sawa na silang maging ano, bottom of the barrel. Exactly. So hindi Kasi talaga. scraper lang sila ng tira-tira eh. Tsaka naman, Scraper lang sila guys, ng tira-tira eh. tsaka naman guys, napakaraming kontraktor sa Pilipinas. Hindi lahat ng yan, nakanganga lang yan. Naghihintay lang ng politikong bibingwit dyan para umikot ang pera. Yun lang yun. Hindi sila ang eto lang yan eh. Kaya sinungaling sila kaya hindi. Nagsasabi sila ng totoo o hindi. Hindi lang naman sila ang hindi lang naman Diskaya ang nagtuturo kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Why don't we give that proper attention? True. Ayan. Ayan, para malalaki yung mukha natin. Ayan. Okay. Ayun. Direct ang tawag dito, gagawan mo raw ba ng ganap si Kiko Barsaga? What Mga do you mean ganap? Ay, nako, hindi yan ganyan. Hindi siya ganun. Sabi ni tanong yun ni Prof. Bato eh, ayan is there a Prof. chance Kiko will appear in a movie by Direk Daryl? I know he's not like that. He's not like that. The more if you give him script, magpapalpak. Para siyang kaming lahat. Para siyang tayong lahat na sumusuporta sa mga Duterte. Walang ibang dapat gawin sa atin kung hindi pakawalan. Yun lang. Kapag in-script mo, magkakandaleche-leche. Pangit. Hindi tayo yun. Kakampinks yun. Yung may sinusundan na diagram. May visual aids. Hindi tayo yun. Tayo, kagaya ni Kong Kiko, siya yung, you just have to set him free. True. Ayun. Ano naman, ba't galit na galit si Anti-Ignoramus? Ang tawag dito, yung isang tanong nyo dito, hindi ko wait lang ha. Direct kung gagawa kang movie about what's happening today, sinong gaganap na Tambi and sinong gaganap na Lam? Nakalimutan ko na. I-search nyo
yung gaganap na Tambi, baka si O'Hara. Oy, Hanapin nyo, basta si kamukha. Lam, siyempre si ano na yan, si Winona. Oo, baka. Si ano, pangalan ni ate nyo? Si Ate Patricia Ismael. Diba, Si Pat Session. Ano mo, ang galing-galing nyo. Ang galing Saan siya? Ano ba yan? Stage actress. Yeah, UP, yeah, oo. Theater, Theater. ano. Ang galing-galing niya. Sabi ko, galing-galing naman ng babaeng to. At kahit saan mo siya isabak. Alam mo yung, Kailan ka na adik? Sinong ka na? Kailan ka na adik? very alam mo yung parang, she is parang, siya na yung pinakabagong, I can see a bright future for Ate Pat. Yeah. No, para siyang, siya ang makabagong, alam mo yung very intelligent na atake sa comedy. Yeah. That's very her, no? That's very her na I really hope na sumikat siya ng bonggang-bongga, super bongga na Mabait alam mo pa yun. yan. Mabait pa yan. Umiyak Yung- pa yan nung OA yan. Umiyak yan nung kinuha si Digong, nung nag-Hague. Umiyak yan. Talaga? Hindi ba kakamping yan si Ate Pat? No. Kala ko kakamping siya. No. Tinabla nga yan eh. Tinabla nga yan nung nag-Duterte, nung nag-Inday. Tinabla sa mga pencil box, yung mga patawa ng mga kakamping na hindi naman nakakatawa. Oo. Well, mas sikat na siya ngayon kaysa sa mga yon dahil because can you imagine she has delivered memorable characters. Yeah. Si Winona, si And- Gudam. And lahat ng... At saka mas mayaman na siya sa mga yon kasi pinangako ko sa kanya dahil delikado yung mga pinoportray niya. Sabi ko, hindi ako kukuha sa kita ng views. So everything goes to her. Alam mo, I can see her as the pwede siyang maging Philippine version ng Philomena. Yeah, oo. O kaya si Kank. Kaya nga, si Oo, Philomena. diba? Oo, yeah. That's how I see her na pwede siyang ganyang level kasi napaka-intelligent nung nung comedy niya na yung everything, yung body language, yung parang enjoy ako sa kanya. Hello, Ate Pat. My God. Talaga. Sa dating I addict love ba her yan? so much. Ha? Sa dating addict? Dating adik. Lahat. At talagang tuwing nandyan, alam mo yung, parati siyang halimbawa yung sa Ninang, no? Yung episode niya, yung parang siya yung very high point ng buong series. Yung kanya, kasi ang ganda ng niya. Basta, don't you agree with me na napaka-intelligent ng comedy ni... Alam mo, habang sinusut namin yung tawa kami ng tawa kasi you don't have to direct her. She knows what I want. She knows how to deliver it the way that I'm imagining it. So she's really, really brilliant. She's Hindi kahit yung gudang. Can you imagine yung gudang niya? No? yeah. Oh my Gusto ko God. yung pag pinaportray niya si Ma'am Shi. Saka si Ma'am Shi, alam mo talaga, nung una talagang, Nakakasita ng bait yun. yung una mong Ma'am Shi, yung nag-selfie siya. Talaga naman yung mata talaga ko. Ay, make me move. Uy, alam nyo, kailan kayo ulit magla-live? Isama nga natin siya as Ma'am Shi. Diba? Oo, interview nyo. Kunyari may press con siya for the first time. Kailangan na nating malaman kung ano ang mga ganap niya sa LA. Oo, Sa diba? mga nangyayari ngayon, sa mass Totoo. movement na Kasi nangyayari. wala pang, after Katunying, ngayon nyo lang ulit maririnig. Oo, Dapat maririnig. ganyan. Yeah. Oo, Dapat may si Ma'am Shi. Oo, Ayan. diba? Kailangan nakapambahay din. Oo, wala na. Sige, kakausapin ko yan si... Oo. Diyos me. Kailangan gawin nating event. Gawin nating Oo. event. Gawin nating Oo. event. Sige. I-exert natin ng bonggang-bongga. Ayan. Oo. Hindi ko kaya.
Tsaka mag-invite, marami dapat ang mga magtatanong sa kanya. 3 questions per person lang Per- i-expect Oo. niya. Hindi, dapat may moderator ka. Si Oo. Yusek, si Auntie Claire. Yes, si Auntie Claire. Sige, sige. Gawin nating event. Uy, gawin nating event before 21. Ay, dapat meron kang moderator, si Yusek Claire. Siya, si Oo. Juliana dapat ang moderator. Siya ang mag-ano ng questions. Sino Yes. mag-ano Siya ng magsasabi question. ng next question. Di ba? Ay, Siya Oo. magsasabi ng gano'n. Sige. Tapos siya rin dapat ang mamimili na magtatanong. Oo. Ayan. Sige. Sige, Ayusin paano nga yan? natin yan. Grand Press Con. Grand Press Go! Con. Go! Before ano? Before Babasagin na ang 21. katahimikan. Oo. Ayun. So before 21. So 20. Iset mo, Joey. Kailangan prime time tayo. Mga alas 7. Ganyan. Sige, sige. Sige, sige. Mga alas 7, oo. Tama, prime time dapat. Ayan. Sige. Tapos imbitahan natin yung mga magtatanong sa kanya. Sila Alvin, sila Aldo, Oo. Sila Tio. Tio. Oo. Talaga. Oo, yun ang mga magko-question. Tapos nakapila sila. Gano'n yung magtatanong. Ayan. Ganun. Ayun. Direct yung kay Jinggoy. Inaaway-away nila si Jinggoy. Pero natichipan ako doon. Parang medyo, and to be, tingin ko maswerte si Jinggoy na ngayon, na ginaganyan-ganyan siya doon sa moment na pikang-pika na yung mga tao, na parang, yung mga tao na parang, putang ina, ano ngayon kung bading si Jinggoy? Di ba? Di mag-away sila ng asawa niya. But anyway, at wala akong masabi, direct. Sobrang mahal ko yung pamilyang yan. Sobrang bait sa akin ni Senator Jinggoy. Sobrang bait sa akin ni Mami Presi. Lahat ng anak nila, mahal na mahal ko. Alam nyo, ako, eto lang sasabihin ko. Sure na sure akong dinawit lang siya dyan sa Congress. Kasi alam nila na may record na to. Madaling sirain to. May ganun yan. Alam mo, hindi ka naniniwala. Hindi ako naniniwala. So, sinabi ko na to na, alam mo na parang, I don't think that this will be the racket of Jinggoy if he has a racket. Yung flood control, I don't think it's going to be the racket of Jinggoy. Parang knowing their family and the history. Knowing their Caracas. Yes. Na parang, I'm so sorry, Senator Jinggoy, but I don't think that this is your racket. If you have a racket, this is not it. Siguro, this is not his turf. Oo, hindi ito. Or feeling ko rin kasi na parang, this is very nothing. No? Parang kung level ni Jinggoy, this is a very cheap racket. So, might as well not do it. Kasi nga, parang why bother? Alam mo yon na parang napaka-cheap nito. So, kaya itong flood control, this is more the turf of congressmen. Ang mga senator, I don't think ang racket nila ay yung mga ganyang district level flood control. They have, kaya hindi talaga ako naniniwala. It's really on the level of congressman. Kasi nga, sabi nga ni Kong Ungab dyan, yung mga flood control projects are distributed based on legislative districts. Yung mga senador, kumukuha sila ng project, pero hindi flood control, something else. Like for example, si Drilon, flyover sa Iloilo. Yung mga ganong chenes. Ganon yung mga project ng mga senador. Ganon, hindi flood control. Kasi pag senador ka, you will have more interest in a lasting project. Yung nakikita talaga. Kukurakutin siguro pa rin nila, porsyento pa rin siguro. I mean, I do not know. No? That's not gonna be entirely clean. You know what? Pero hindi super yun good point. Super good point, Joey. Kasi nung kinausap ko si Senator Amy, of course, I'm close to the Estradas. Alam nyo, sobrang lang to, insider info. Amy and Jinggoy seatmates. Sobrang depressed si Senator Jinggoy. Sobrang depressed din si Joel. Joel Villanueva. Sobrang iba. Iba yung mga depressed na depressed sila.
So ako, Alam mo, hindi ako naniniwala kay Joel Villanueva. My God, I don't know. ano nga Malas kilala, kasi niya, taga Bulacan rin siya. Malas ni Joel Villanueva. Taga well, Bulacan rin ako, kasi siya. ganito lang yan. Yung budget na yan, pababa yan. Kagaya na sinabi ni Kong Ungab, yung pagbigay ng budget yan, pababa. Bakit aakyat ulit sa senador? Oo. Yun ang pinaka-common sense. Pababa yan. Sa likaw ng bituka ng mga congressmen natin, nasa kanila na yung pera, isisirit pa nila pataas sa senador? I don't think so. Doesn't make sense. Yeah, doesn't make sense. Oo. Talagang Kung- nabunot lang si Jinggoy tsaka si Joel kasi sila tong bumibirit sa Senado during that time, 'di ba? So kasi may chene rin kasi to si Joel Villanueva kay Saldico eh. Siya yung unang bumira kay Saldico ng wagas eh. exactly. Alam mo, I was surprised kay Joel Villanueva because I really thought Joel Villanueva is beholden to LP kasi Pinoy time, ganyan. Pero, naloka talaga ako. Siya pa talaga yung nagko-coach kay Amy. Magsalita ka na para manahimik na yan. Tapos kino-coach pa niya si Amy, di ba? Point of order. Mag-point of order ka na para tumahimik na siya. Kasi alam mo, kinainisan ko kay Senator Amy. It's yan before. Aha? Ha? Ang kinainisan ko kay Senator Amy, okay sila ni Riza. Talaga? Oo, silang mga senador, okay sila eh. Yung hindi talaga sila... Kumbaga parang hindi niya babardagulin ng wagas. Hindi, parang ganito sinabi kong okay sila, hindi sila friends ha. I mean, si Amy, ang tingin niya sa Senado, super happy team players. Ganun na niya. Ganun ang tingin niya. Sabi ko, ha? Oo. Sabi niya, sa totoo lang, ayoko ngang ikat si Risa doon. Sabi niya, pinipilit lang ako nito ni Joel. Kasi nga naman, kung siya mang kakat sa babae, ang bastos tignan. Pangit. Kahit yung tatay niya. Yun ang sabi ni Amy. Kaya ako yung babae doon sa grupo namin, ako yung tinutulak niya. O di umano na ako. Pero ayoko talaga, sana. Sabi niya. Kasi parang, kung siya gaganunin, ayaw din niya. Yun yung point niya eh. Pero ang point lang ni Senator Joel doon, hindi magandang tignan siya ang gaganon kay Risa. Oo. Diba? Alam mo na yung typical Bulakenyo na Pilipinong-Pilipino ang kultura at paniniwala na hindi mo pwede. May mga protocol na sinusunod. Oo, Ganon. diba? Sabi ko, this is not Amy, nagpapadikta. Diba? Mapadikta ka ba? Anak ka ng diktador? Hello, wala sa yan ha? Hindi pwede yung ganon. So, ang sabi niya, hindi, ganito yan ang kwento niyan. Gusto ni Joel siya, pero nakalimutan ko yung isa pang senador, pinigilan si Senator Joel kasi nga babae. So sabi ni Joel, ayoko. Sabi niya, eto si Amy, ikaw na. Sabihin mo, ano na. Si Amy, hindi siya nakikinig. Ha? Anong gagawin ko? Ikaw na mag-ano. Yung palang kwento nun. Pero kung kakausapin mo si Senator Amy, wala siyang hindi siya galit. No hard feelings. Oo, hindi siya galit, kaya nakakairita. Yun yung sinasabi ko sa kanya, kaaway natin yan. Number 1, ginagaya niya yung mga TikTok mo. Number 2, mema yan sa Senado. Mga kung ano pinagsasabi, mga pang kairita. Ginagaya yung TikTok. Anong TikTok niya yung ginaya? Marami, hello. Hindi marunong mag-isip yung mga nila. Hindi talaga pang viral quality. Yung mga dress up ni Risa, ganun. Oh, yung mga dress up, yung mga trend. Kanya. I really think kaya hindi niya inaaway yan si Risa. Dahil may mga common issues sila na pwede sila maging magkakampi. Soji. Oo. Divorce. Talaga. Hindi kasi nag-civil, may version si Sen Aimee ng Soji, yung civil union, di ba? Yung ang kanya, although yung kanya, more of reflecting the same benefit
sa same-sex partnership na katulad nung mag-asawa. Tapos civil union. More of that. Tapos wala na yung iba-ibang etos balungos na. Nabasa ko yun eh. Nabasa ko yung bill ni San Aimee doon eh. Yeah. Yun. So, Pwede nga silang ganun lang. issue. Magkakampi sila doon. Pero, kahit di mo nakakampihan, no? Hello. Sa taga Isabela ako, and nag-war ako mismo sa bayan nila, and usap-usapan talaga. Ano yung usap-usapan, Hilda? Ano yung usap-usapan? Kasi yung mga, mabalik lang tayo dun sa mga D ha. Nung panahon ni Pinoy, maraming kontrobersya ang mga D. Marami, di ba nasama nga yun sa mga plunder kinembular. Ganon. Tapos, Panahon ni Padaka. Panahon ni Padaka. So ngayon, si Padaka, natalo niya tong mga D. Yung D, dynasty yan sa Isabela eh. Wala mo tumatalo dyan ever since the world began eh. Ngayon, nung panahon kasi remember, nung panahon ni Pinoy, meron rin kumbaga parang movement to parang pushback sa corruption, ineme, ganyan. Si Panlilio nanalo sa Pampanga, naging governor ng Pampanga. Pagkatapos si Padaka nanalo sa Isabela. And then there were other lesser known politician na inislay yung mga so-called political dynasty. Si Padaka, natalo niya yung mga D. Kaso nga lang, isang term lang. Nung sumunod, nabawi rin agad ng mga D. Kasi may ginawa ring magic si Padaka. Oo. Ayun. So yun, direct share mo naman yung taga-Gapo. Yung tumawag sa'yo ng Pido. Hindi, ang kaaway ko talaga, hindi ko muna papangalanan. Meron kasi kaming politician sa Olongapo na ang kapal ng mukha. Kakamping yun eh. Kaya talagang double whammy sa akin yun eh. Kabit siya ng kapatid. Hindi ko alam kung basta kabit siya ng contractor at yung perang ginagamit niya sa pagbili ng property, pang bili ng luxury items at pang travel abroad, galing doon. Tapos kung maka-eksena ng mga pagmamalinis, moral, 'di ba? Tapos sa mga nagtatanggol sa kanya, syempre itong mga kakamping sa Olongapo na iniisa-isa kong patulan talaga. Yung nung nakaraan, yung sabi kong yung pek-pek niya parang leeg ng baka. Yun yung isang kakamping na yun. Yung Angelica Teruel. Kasi may may scandal yun sa Olonga. Tapos gaganunin ako. Oo. Tingnan mo, buray mo muna yung scandal mo, ang itim-itim ng pek-pek mo dun, magmamalaki ka. Grabe yung resbook mo, no? Makapanira ng buhay. Gago siya. Sabi niya pa sa akin, wala daw akong silbi. Ako pa walang silbi? Ako ba tong nagsisisend ng pek-pek kung parang nakalitaw yung tonsils? Tapos ako pang anuin mo? Gago ka, kakamping ka talaga. Feeling mo tight ka? Hello, hindi ka na tight. Diyos ko. Hindi kasi Mika Swansing. Oo, Diyos Si Mika Swansing, no? Pa-virgin. Kung magsalita si Mika Swansing, talagang parang, she keep ka pa. Hello, Madam Vice President. Hello, Madam. Your Excellency. Kaya, alam mo, tawan-tawa ako kay VP. Ang message niya sa akin ganito. Sabi ko sa kanya, magkikita ba tayo bukas? Kasi mag-shoot kami niyan eh. Mag-shoot kami niyan for her art cards. Parang ganon. Para may mga magaganda siyang picture. Dahil, sawang-sawa na yung Google yun lang yung mga picture niya sa Google pag hinahanap. So magsushoot kami dapat yan. Tawan-tawa ako sa kanya. Ang message niya ba naman sa akin, hindi tayo makakapag-shoot bukas dahil kung sila Martin ay na-meet nila si Nicole Swarzinger, ako bukas, magdi-defend ako ng budget sa harapan ni Mika Swanzinger, sabi niya. Sabi ko sino? Mika Swanzinger daw ang sabi niya, andaya nila, sila si Nicole, ako si Swanzinger lang ang kaharap ko bukas, sabi niya. Kaya tawan-tawa. Si Mika Swanzinger, sabi niya Swanzinger. Anong feel ni Inday kay Mika? Kasi di ba si Mika super PowerPoint to kay Inday nung 19th Congress eh. Alam mo hindi
hindi mahalaga sa kanya. Hindi niya maalala na Hindi na niya kulang na lang walang sabihin siya niya na walang dahilan. plunderer si Kasi may Inday. ganito ako eh. Uy, ano ngayon Inday ha? Warm sila ngayon sa'yo ha? Excellency kanila ngayon ha? Ganyan, sabi niya ganun, Nino, to si Swansing, dati ginanito, ganun, sabi niya, ha? Hindi ko alam siya. Yun sabi niya. Galit na galit tayo sa Her mga tao, hindi Excellency, pala iniinda. Her Excellency, parang wala ka naman dating Her Excellency, Madam Vice President lang dati. Baka susunod niyang baka na, Her Eminence, ganyan, pampok na. Your Royal Highness. Ganun. Baka Your Grace, baka Her Grace, ganyan. May Pang royal, talaga Her Excellency, Your Excellency, gano'n. Tapos talagang, in fairness sa'yo, Swansing ha, parang pumayat ka at nagbagong rebond. Ang ganda ng hair mo ha, or Brazilian. Uy, lahat sila sa, Chairman sabi ng ni Tom, APRO eh. pansinin mo, lahat sila sa Congress pumayat. Namayat sila. Namayat sila kasi binawasan yung yung NEP ng DPWH. Wala silang pork ngayon. Wala silang Ay, pork. no. Wala silang paghahati-hatian.